meron tayong dagit. Ayan. Sparrow. Ayan oh. Berde yung kulay ng singsing niya. Oh. Hindi naman natin huliin yan. Oh, pasok. Pasok na. Huwag na mag-inarte. Ayan oh. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Nino kaya itong ibon? Ayan o, pan-display. Ayan. Ayan yung ibon o. Kulay puti. May pagka blue bar. Saddle ata tawag dito eh. Yan o. So, napakabait na ibon. Mukhang bata pa. Ayan o. Saddle. Alam ko saddle ang ito mo. Ayan o. Kulit. Nalipad pa yung ibon ko eh. Yung mga nalipad pa. Huwag papasok dyan. Ayan o. Anong sigsing? Naka-commercial. PHA. Op, bawal pasok. Diyos ko. Huwag kang pumasok dyan. Hindi ka taga rito. Oh, yun. Sige. Ayan, baba daw siya. Bababa daw siya. Ayan, oh. Oh, kanino kaya to? Kanino kaya tong dagit na to? Ligaw na naman. Ang hilig talaga mga abel ng ano natin. Itong area natin napapansin ko, lapitin ng mga dagit, mga abel. Kasi doon sa San Simon, bihirang-bihira ako makadagit doon. Kasi San Simon kasi open air doon kasi, open na open. So wala akong katabing bahay, wala akong mataas na bahay, malayo talaga. Dito kasi ayan, may mataas tayong bahay dito sa apartment, tas eto mataas na bahay, tapos doon sa kabila yung mataas din, yung banda doon, no? Yun, no? Ano, mataas din yan. Dalawa yan magkasunod. Then yung pa isa, oh. So ayan, nagtataka naman ako, masyado tayong malalim dito yung loop natin, pero gusto pa rin ng mga ibon, yung mga dagit dito pupunta sa atin. Ayan oh. Ang kulit oh. Ito mga abel, kung mandaragit ako, madali ko lang itong dakmain. Kaso ayaw ko eh. Kasi sa tutusin, meron nag-aabang ditong ibon. Ayan oh, baka kasama siya nun. Kasama siya ng rumorondang na yun. Sumama ka na dun, huwag ka na dito. Sigurado sa kapitbahay natin to. Ewan ko lang, kay risk. Yun yung brown. Yun o. Ay, teka lang. Hanapin ko nga. Ay, nandito na yung ibon kong isa. Yung mahilig magsasama. Ayun na, may dumapo na ibon dun sa kabila. Teka lang, kanino yun? Red bar eh. Ay, hindi kita. Ayun o. Red bar nga yun o. Yung red bar. Red bar nga yun, nandun o. Malamang kasama nila tong puti na to. Ayan. Malamang kasama nila tong saddle na to. Pa-correct nga lang ako dyan mga abel kung saddle nga ang tawag dito sa ibon na to. Ayan. Yun nga mga abel, binugaw ko. Kasi napansin ko may one eye cold yung ibon. Kaya binugaw ko. Ginamitan ko pa ng bandera, hinabol ko pa kung saan dumapo dyan oh. Lahat na ata ng bubong dinapuan niya. Bata pa yung ibon na yun. So yun, at least wala na siya ngayon. Andito siya kanina eh, nung nilapitan ko, sinilip ko yung mga mata. Ayun, may one eye cold ngayon, oh, kasama na siya. Kung bababa dito bababa dito. Hindi ka taga rito. Ewan ko kanina mga ibon yun. As of now naman, yung mga ibon ko dito, na may mga bagwis na rumonda, is nandito. Ito si Peter B, ayan yung hen. Then, ito si Peter C. Yan. Sino pa? Ito si White Flight, si anak ni o kapatid ni Miss DQ. So, ito pa. Kali apat. Asan yung isa? Ito to, 5. Yan. Alright. 5 yung mga pinalipad natin dito. Buti na lang. Kompleto sila. Magpapakain na tayo. Anong oras na? 10. Magte 10:15 na. Ayan. Alright. At yun nga mga abel
nagpaligo tayo ng tubig na may asin. Ayan, sa mga ibon natin, sa mga warrior natin, sa mga flying bee natin. Ayan. Kaya tinatawag silang flying bee kasi ito mga abel. Oh. So, ito mga abel. Oh. Ayan. Ito yung flying bee. Ayan, katabi ko. Flying bee. Then, ayan, yung mga warrior natin naliligo na. So, kasi kanina nga, yung dagat natin, merong may one eye cold. So, kailangan natin magpaligo na may tubig na may asin. Kaso, hindi ko na nilagyan ng suka. Kasi, yung kilikili naman nila, mga maasim na eh. So, ayan, oh. Kita nyo, ang ibon natin, kita nyo yung tubig, oh. Nagpupulbos, oh. Nagpupulbos yung ating tubig. Tapos na silang maligo dito sa kabila. Yan. Tapos na silang maligo. Kumakain sila ng kasalukuyan ng malunggay. Then ito yung mag-asawa. Si Red Pepper at saka si Peter Bihen. Nanunuka ng Taiwan Soil. Para makuha niya lahat ng enerhiya sa Taiwan Soil. Siyempre calcium. Para alright na alright. Para pagdating ng Tacloban, maganda yung kanyang kondisyon. So ayan, oh. Asawa ni Peter B ni Palawi, si Peter C na malaki na nagti-3 bar. Yung isa naman Peter B, asawa niya naman si Peter C Hen na checkered. Sana tumapo sila ng karera. Ayun, si Banlon nagsosolo, wala daw siyang asawa. Ay, ang hirap, no? Wala ang Valentine's. Ito mga abel, ayan, oh, naliligo na si Brown. Tapos nilagyan natin sila ng malunggay din dito. Kaso tinataasan nila yung malunggay. Yan, oy, huwag yung taasan yan. Paano kayo makakain dyan? Tinataasan nyo. Hinihigaan nyo eh. Yan. Yan, ganyan. Para medyo mataas, oh. Kasi kailangan itaas ng konti. Yan, para hindi kayo hirap. Kasi ito, nilagyan din natin ng malunggay para makakain yung mga breeder nating hen dito. So kayong dalawa, dyan muna. Ayan mga kabel, oh, naligo na sila. Tuesday ngayon, ayan, oh, tapos na silang maligo. Ayan, yung iba dito, tapos na maligo. Ayan, ayan, marami tayong warrior dito. So yun nga, ilalagay din natin dito mga abel yung North Race natin ng ayan, yung mga TGRC natin na yan. Yan. Yung stock bird natin, paliliparin ko din eh. Ito, yan. Ito, at saka yan. Ilalagay natin yan dun. Siksikan sila dun. Kasi, dito sa ibon natin na to, possible, kasi malapit na rin yung training natin ng norte ng summer ng TGRC at KFC. So, ang mawawala dyan is 4 o 5. 5 yung mapapalaban dyan. So, dadagdagan nga natin ng siguro mga 7. 7 idadagdag natin. 7 hanggang 8 dito. Kasi dito talaga, North Race talaga natin. Doon sa malaking loop is panay South Race lang yung lili pa rin doon. So, hindi natin nahaluan ng North yun. Panay South lang. Kasi ang mangyayari kasi sa atin sa South, mas marami ililipad ko ng South mga kabel. Dito kasi nagkataon ilang club ba dito? TGRC, combine siya ng KFC, Pare, MPFL. Kasalukuyan 3 yung club dito mga kabel. Kaya marami sila. Kada isang club kasi etong summer lang 10 pieces ang MPFL ko. Yung pare ko is 7 pero nabawasan na ng isa dahil nabili nga kagad ng bata pa, 6 na lang. Ay bali 5 lang pala kasi yung isa hindi pa natin na isasalpak. Ayun, ito. Yan yung pare, hindi natin isalpak yung isa. Bali 5 lang. 5 lang yung pare natin diyan. Tapos ano pa ba? MPF. Yung TGRC natin 4. 5 yun kasamang nabili yun. Yung mga bata pa sila, nabili yung TGRC, KFC, tapos isang pare. Yan. Kaya medyo buti nabawasan sila ng 2. Awa naman ng Diyos, walang nag-overfly dito sa mga young bird natin. Mga tinuruan natin. So,
Meron pa tayong papakawalan dito, 7 ibon. Baka this week na, papakawalan na natin sila. Yan, nakita nyo. Yan, o. Ito, mga putol-putol na mga bagwis nila, oh. Anytime, pwede ko nang bunutin yan. Nakakailang days na eh. Yan, o, kita nyo, kondisyonado yung bagwis, oh. Namumulbos. Talaga yung ano natin, oh. Pulbos na pulbos ang mga ibon natin. So, yan yung sikreto ng ating conditioning. Namumulbos sila. Talagang kailangan magaling kayo sa observation. Minsan mga kabel, kailangan nyo rin magaling kayo sa observation. Hindi naman porket, sabihin na lang natin, galing yung ibon nyo sa magaling na player o magaling na panser, na pagcha-champion nyo yung mga bloodline nya. Pero nung binili nyo, bakit hindi pumapalo, hindi gumagalaw? Kasi iba kasi yung observation nung pinanggalingan, at nung dumating sa inyo, syempre, iba na rin yung observation ninyo. Kumbaga, sabihin na lang natin nakukulangan. Kasi hindi nyo pa kabisado yung ibon o yung bloodline na hawak ninyo. Kaya ganun. Pero, pagka tagal, makakabisado nyo rin kung ano yung mga kailangan ng mga ibon ninyo. So, ako kasi, sa tagal ko na, kaya medyo kabisado na natin yung pangangailangan ng mga ibon natin. Doon tayo sa mga alternative lang na gamit. Hindi natin kaya yung mga mamahalin. Kaya sa alternative tayo. Pero ngayon, kita nyo naman, kahit alternative lang ginagamit natin, napakaganda sa mga ibon yun. Namumulbo sila, kondisyonado, awa ng Diyos, hindi sila tinatamaan ng sakit. Yan yung sikreto natin. Napagtanto ko yan. Pero isang banda, laki ng pagpapasalamat ko kay Igan William kasi sa kanyang powder, ang laking tulong sa mga ibon ko. Siyempre, bukod doon, meron tayong iba pang ginagamit para mas lalong makondisyon yung ibon natin. Yung kinukuha nating powder kay Igan William is napakaganda sa mga young bird natin, sa mga breeder natin. Kumbaga, yung binili nating powder kay Igan William is suporta sa mga ibon natin. Pero tayo pa rin ang magpapagalaw sa mga ibon natin. Tayo pa rin ang gagawa ng kapalaran nila para manalo tayo. Yan. Yan lang may papayo ko sa mga newbie.